umagang ito. Pangulong Arroyo, magsisimba sa Lubao, Pampanga bago mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy para sa Kongreso. Libo-libong mamimili, dagsa sa Divisoria, Maynila para mag-Christmas shopping. At music album ni Pope Benedict XVI, inirelease na sa buong mundo. What pahuli? Tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama pa rin si Pia Arcangel. Narito na ang pinakasariwang balita sa umagang ito. Patuloy pa rin nagbabantay ang GMA News ng mga pinakasariwang pangyayari sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Nakatutok pa rin sa COMELEC ating kasamang si Pia Arcangel. Pia. Salamat, Igan. At unang nagpunta nga ngayon dito sa loob ng tanggapan mismo ng COMELEC si Senator Jamby Madrigal at siya ay naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkapangulo. At ang nakikita nyo ngayon, Igan, ay ang live na kuha natin dito sa Law Department ng COMELEC. Kasama ni Senator Madrigal ang kanyang Chief of Staff para maghain ng kanyang COC. At di tulad ng ibang mga kandidato na pumunta rito para maghain ng kanilang kandidatura sa pagkapresidente, ay simple lang ang pagpunta dito ni Senator Jamby Madrigal. Wala siyang kasamang mga taga-suporta sa labas na nagmamarcha o may dalang mga placard at siya lang ang dumating mag-isa kanina. Suot niya ang kanyang kulay green at tatakbo siya bilang isang independent candidate. Meron daw siyang partidong kinabibilangan pero pinili niya para sa kanyang pagkandidato bilang Pangulo ay tumakbo na lamang ng isang independent candidate at batid daw niya na mahirap nga tumakbo sa pinakamataas na pwesto ng ating bansa bilang isang independente pero handa raw siyang harapin ng hamon ng pagiging isang Pangulo kaya pursigido siyang ituloy ang kanyang mga balak at sa ngayon, wala naman siyang napiling running mate sa pagka-vice presidente at wala rin siyang senatorial slate. Pero ayon nga sa kanyang ilang mga kasama dito mula sa kanyang opisina ay tuloy-tuloy rin ang kanyang desisyon at sa mulat sa pool daw ay kahit may mga nakikiusap sa kanyang umatras, desidido raw siya na ituloy ang kanyang balak na tumakbo sa pagkapangulo. At Igan, maya-maya ay magkakaroon ng isang press briefing. Lahat ng mga kandidato na naghahain ng kanilang COC ay may pagkakataon na magsalita sa mga media na nakaabang dito sa loob ng Law Department ng COMELEC. So yan muna, Igan, si Senator Madrigal ang una sa araw na ito. Siya pa lamang, wala siyang kasamang vice-presidente at wala rin siyang senatorial slate sa ngayon. Igan? Maraming salamat, Pia. Iba pang miyembro ng pamilyang Patuan posible ring kasuhan ng Department of Justice. Ayon po yan kay Justice Secretary Agnes de Veradera sa panayam ng unang balita kanina. Gayunman, depende pa raw yan sa mga kalap nilang ebidensya. Ngayong araw, nakatakda isang pang 7 counts of murder laban kay Dato Unsay Maguindanao Mayor Andal Ampatuan Jr. Isasampa ang kaso sa Cotabato pero hihilingin ng DOJ na ilipat sa Maynila ang paglilitis nito. Siya pa lang yung nabuo namin na kaso. Pero na-mention na rin yung ibang miyembro ng pamilya ng Ampatuan. Kaya lang para sa amin, at that time, kulang pa yung kwento. Alam mo naman, ang kaso, binubuong kwento. Sports utility vehicle na aksidente po sa McKinley Road sa Makati. Sugatan ang 3 sakay ng SUV. Sa inisyal na pagsiyasat posibleng mabilis ang pagpapatakbo o may iniwasan ng driver ng sasakyan bago ang aksidente. Inoobserbahan na ang mga biktima sa ospital ng Makati. Nagsimula na kaninang hating gabi ang 350 kada kilong price increase ng LPG Marketers Association. At para alamin kung masusundan pa ito, makakusap na si Ginoong Arnel T., Presidente ng LPGMA. Arnel, good morning. Ako, good morning po, Igan. Sabi mo, sa akin nun, isa lang. Wala nang kasunod to bago magbagong taon. Tama ba? Arnel? Hello? Yes. Apo, tama po yun. So, ito, one time lang to, one time. This month po ay ito na po yung huling movement namin. At ang babantayan na lang po namin ay yung 4 January. So, ito yung reaksyon sa
world market. Tama po yun. Yan po ay equivalent po doon sa gumalaw na presyo sa international market, which is $67 po ang inangat sa international market. Yan po ang equivalent doon yun, 3 pesos and 50 centavos per kilo. So magkano ang presyo ngayon ng LPG sa merkado na dapat asahan ng ating mamimili? Opo, mula po sa 580, ngayon po ay maglalaro po sa 620 bawat isang 11 kilogram na tangke. 620. Opo. Ayun. At by next year, January, Ang January ho, ang basa po namin ay rollover, wala akong magiging pagbabago sa presyo. At ang tinitignan na ho namin ay yung February, baka doon po ay mag-umpisa na ho magkaroon ng rollback. okay. Pero yung inaasahan nating supply ng LPG ngayong Pasko, nako talagang in demand yan. Sapat naman, Arnel. Sapat naman po, maliban lamang doon sa area po ng southern part, which is itong Calamba, Laguna, Batangas, Quezon. Yan po kasi ay ang produkto po doon ang nanggagaling sa Shell Terminal ay wala na ho nakakalabas na yung na truck dahil sa pinagbawalan na pong gamitin ng kalsada dahil sira po ang tulay. So, ang problema po nila ron ay magkakaroon sila ng counting tightness or kakulangan ng produkto dahil sa layo ng biyahe po ng mga truck nila na kailangan pang tumakbo ng bataan. Okay. Arnel, salamat ha. Ingat. Apo. Arnel Tipo, Presidente ng LPG Marketers Association. Babaeng iniuugnay kay Tiger Woods. Sinagot na ang tanong kung may affair sila ng golfer. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita